Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ibinunyag ang 20% ng kabuuang 545.64 billion pesos na flood control projects at napunta lang sa 15 contractors. Ang online website inilunsad para maging sumbungan ng bayan. Yan at ilan pang mga balita sa pag-uulat ni Bombo Annalise Subirano. Ibinunyag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang findings sa isinagawang investigasyon kaugnay sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon sa Pangulong Marcos, 100 billion o 20% ng kabuuang 545.64 billion pesos na flood control projects ang napunta sa 15 contractors. 5 sa mga ito mayroong proyekto sa halos lahat ng rehiyon sa bansa. Dagdag pa ng Pangulo, 6,021 flood control projects ay walang mga specifications. Ang mga flood control projects sa iba't ibang lokasyon naman ay nadiskubreng pare-pareho ang halaga. Kaya sabi ng Pangulo, napaka-imposible na magkakapareho ang nasabing mga proyekto. Inihayag ng Presidente ang mga rehiyon na may pinakamaraming proyekto at highest spending ay nangunguna ang National Capital Region na may 1,058 projects na nagkakahalaga ng 52.57 billion pesos. Ang Region 4 na may 866 projects na nagkakahalaga ng 49.61 billion pesos. Kaya pinuna ng Pangulo ang hindi tugmang flood control projects sa mga probinsya na palaging binabaha. At mula sa 15 contractors, 5 ang may proyekto sa halos lahat ng rehiyon. Ayon kay Pangulong Marcos, nakakabahala ang resulta ng investigasyon kaya patuloy paanya nilang pag-aaralan ang mga findings para matukoy kung sino ang dapat managot. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I think anybody who works in either the private sector or the public sector, pag sinabi may 50 project, pare-pareho, 150 million lahat. Pare-pareho lahat. Imposible yan. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Now, can we keep going, please? What's in there? So, we looked at the regions kung saan ang pinakamarami. So, that's something that we have to dig deeper into. Inilunsad din ng Pangulong Marcos kaninang umaga ang isang online website kung saan maaaring i-report ng ating mga kababayan ang mga anomalya sa flood control projects. Pagtiyak ng Pangulo na siya mismo ang magbabasa sa mga reklamo na ipapadala sa pamamagitan ng website. Kaya hinikayat ng Presidente ang publiko na makibahagi sa kampanya ng gobyerno, labanan ang korupsyon at itigil ang mga palpak at ghost flood control projects. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Barangay level. So, ang kailangan lang ipasok ng kahit sino, buksan yung website para makita, tiga barangay 1, 2, 3 ako. Tama. Yun, ilagay lang, ayan, barangay Tabaco. And they can search all of the projects that are in their area. So kung alam na nila, pwede na sila magsabi maganda naman. Pwede sila magsabi hindi maganda ang naging project. And so those are, we just try to keep it as simple as possible. So that Sa kabilang dako, tiniyak din ni Pangulong Marcos na hindi uurong ang Pilipinas sa anumang mga banta. Tugon ito ng Presidente kasunod ng panibagong pag-water cannon ng China sa barko ng BFAR. Muling binigyang diin ng Presidente na kailanman hindi patitinag ang Pilipinas sa kabila ng patuloy na panghaharas ng China sa mga barko nito sa West Philippine Sea. Hindi aatras ang mga barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc, lalo at nasa loob ito ng exclusive economic zone ng bansa. Giit pa ng Pangulo, patuloy na mararamdaman ng China ang presensya ng Pilipinas sa teritoryo nito dahil patuloy na igiit ng Pilipinas ang sovereign rights nito sa West Philippine Sea. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We have to plan for it already. And that's what I was talking about. How do we get our people out?
How do we protect kung magkagulo, gera na nga dito, malapit na sa atin, anong gagawin natin? Okay lang, normal lang yan, pababayaan na lang natin. Kung sino pasok labas dito sa atin. Hindi naman pwede yun. So we'll have to do something. So inevitably, despite our fervent wish to avoid any confrontation with anybody anywhere, war over Taiwan will drag the Philippines kicking and screaming into the conflict. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.